Sister Obilin ngayong gabi. Okay, sige, dito, lagyan niyo sila upuan yan. Amen, mga dami sila may kahit dyan. Ang mag-asawa ko na mag-video ng kanilang vow sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. So, narito sila sa kanilang wedding anniversary. Amen. So, yung pa tawag doon sa 10 taon, aluminum wedding anniversary. So, pag 5 years, wood ng pagmamahalan. Amen. May kasamang kaunting problema, sagutan, di pagkakaintindihan, amen? Pero pagsasama pa rin bilang mag-asawa. Amen? Isang biyaya na ang 10 taong lumipas, narito kayo, no? Kayo ay magkasama. Amen? Hallelujah. Ito'y dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo gusto magpatuloy, dahil ang totoo, first time ditong magbasbas sa nagdaraos ng ika-10 anniversary ng kanilang kasal. Kailangan na hindi natin tulong ng Diyos. Hallelujah. Okay, mag-alala, hindi matagal ang ating gagawin. Magbilisan lang ito. Basta makisama lang kayo sa pananalangin natin para sa kanila ngayon at hanggang mamaya sa pagtatapos. Amen. Amang Banal sa langit, inilibog ko ang iyong pagsama sa aming Pangunguna sa gawain ito, Panginoon, sa napakagandang pagkakataon na meron po kami mga kapatid na muli magpapataliwa ng kanilang panata, pangako sa isa't isa. Nagpapaayag din ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, Panginoon. O Diyos, samahan mo kami, turuan, laki ka ng kapangyarihan mo, gawain ito, O Diyos, na hindi lang ito sa salita, kundi ito'y tunay na maranasan, O Diyos, ng mag-asawang ito na aming pong pinag-praise. Salamat sa iyong pangunguna, inaangkin ko ito in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sa ganitong mga pagkakataon, mayroong mga talata na napakagandang basahin. No? Kaya ilang mga talata sa Biblia, ang sa ganitong pagkakataon ay ating titingnan bilang pagpapanariwa. Ano nga ba yung ginagawa ng pag-ibig? Amen? O ano nga ba ang pag-ibig? Amen? Dahil baka paglipas ng 10 taon, baka nalimutan na ni Brother Ariel o ni Sister Obilin yung ibig sabihin ng pag-ibig. No? Muli nating balikan. Amen? Hallelujah. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 13. Amen? Hallelujah. Makinig kayo lahat. At wala silang kasamang witness, mga kapatid, sa kanilang pag-renew ng kanilang vows. Pero tayo lahat na narito ay witness. Tama? Kaya, dahil ginawa dito, nang nandito kami, ay may karapatang kami magsabi sa inyo. Sister Obilin, alalahanin mo, nag-renew kayo ng vow, ng paganyan-ganyan kay Brother Ariel. Ikaw din, Brother Ariel, huwag kang paganyan-ganyan. Nakita namin, kasaksi kami, nung kayo nag-renew ng inyong vow. May karapatan na tayo ngayon. Amen? Amen. At kahit magalit sila, wala silang magagawa. Karapatan na natin yun kasi witness tayo eh. Pagingin mo lang sila ng gala. Hallelujah, praise God. Okay, sabi rito, 1 Corinthians chapter 13. Amen? Verse 4, no? Up to 7. Nakalagay ganito. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi makagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Verse 7, ang pag-ibig ay mapagbaa, mapagtiis, mapagtiwala. Amen? Puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Yung pag-ibig. Kaya dapat, hindi nyo lang ito napakinggan, hindi lang basta memorize, ina-apply po talaga ito sa buhay, lalo na ng mag-asawa. Dahil kayo binuklod, kasi nag-ibigan kayo eh. No? Hindi man kayo nakarating sa ganito kung hindi kayo nag-ibigan. No? Lalo kaya sabi ko nga, napakagandang talata yan, kasariwain ka bang may ganito mga
pagkakataon. Isa pa, yung Ecclesiastes chapter 4. No? O mga ngaral chapter 4, verses 9 hanggang 12. No? Nakasulat ng ganito. Pakinggan nito mabuti, napakagandang talata nito. No? Ecclesiastes chapter 4, di pa po ako nangangaral. No? Talata pa lang itong binabasa ko. May kaunti po akong pagbabahagi. Then nakalagay dito, Ecclesiastes chapter 4, verse 9 hanggang 12, nakalagay, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Two are better than one. Amen? Dalawa'y maigi kaysa isa, sapagat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa. Take note, ganun pala kahalagahan ng may asawa. Amen. Kung may nanghihinang isa, ibabangon ng isa. Amen? Sabi rito, ngunit sa abalya na nag-iisa, pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong makapagpapainit ang isa na nag-iisa? At kung ang isang tao ay manaig laban sa kanya na nag-iisa, ang dalawa ay makakalaban sa kanya. May katulong, may kaluwag. At ang panaling 3 ligid ay hindi napapatid na madali. Hallelujah. Pag-isa lang ang linya, mas mapatid. Kaya napakalaga na mayroon ng kasama. Tandaan yan, halagang yan, ng pag-ibig mag-asawa. Hallelujah. Kaya hindi manginusap niya sa tulungan. Hallelujah. Dito na ako sa next mensahe ngayong gabi. Gusto kong magbigay ng mensahe na pinamagatang kong The Beauty of Covenant Love. Hallelujah. Bago 5 mensahe ko ngayong araw na to. 5 mensahe ko ngayong araw na to. Hallelujah. The Beauty of Covenant Love. Hallelujah. So, una-una, a covenant love is unconditional. No? Yung nakatalagang pag-ibig, unconditional yun. No? Pag sinabi ng conditional, walang kondisyon dapat. No? Kasi meron mga, ay kaya lang naman kita inibig kasi marami kang pera. Kaya kita ginusto, marami kang pera. O kaya naman kita pinakasalan. Dahil nagandahan lang ako sa iyo sa tingin ko ng muli. O ay, napugihan lang naman ako sa iyo. Kaya pakasal sa iyo. May kondisyon ba? No? Ito. Meron kwento ng bagong mag-asawa na nagustuhan talaga niya yung kanyang asawa na dahil napakaganda. Damugis ng mukha, makinis ang balat, ayos pumorma. Pinakasalan nito ng lalaki nito na dahil nagandahan siya. Naibigan talaga niya. Pero dumating ang ilang sandali o panahon sa kanilang buhay na ang babae nito ay nagkaroon ng sakit sa balat. Nagkaroon ng sugat-sugat o ano pa man. Umangit ang kanyang balat. Nagsimula sa kakaunti, padami ng padami, nakakaramdam na ngayon ng pagka-dismaya yung babae dahil alam niya na sa kanyang kaisipan natanin, kaya lang ako inibig nitong asawa ko dahil maganda ako. Ngayon, may problema ng balat ko, umabot na sa may papuntang mukha na wala na ang kinis ng mukha. Kaya yung babae, tahimik na lang siya, hindi na siya masaya. No? Hindi lang, kung palagayasin niya siguro, palalayas na siya. Pero dahil hindi siya pinapalayas, nanatili siya ron, kanya lang wala na yung alam. Wala na yung kondisyon ng kanyang dating pagmamahal. So, ang ginawa ng lalaki ay nagpaalam sa kanyang asawa. Sabi niya, asawa ko, ako ay ilang buwang mawawala. Magtatrabaho ako sa kabilang bayan. No? Kaya may iwan pa muna rito. So, ganun na naging kasaysayan ng kwentong ito. At pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang lalaki na nakatungkol,
nakasanglas. Amen. At ika. At sinabi ng babae, anong nangyayari sa iyo? Sabi ng asawa, nabulag ako sa isang aksidente sa aking trabaho. Nabulag ako. Nawalan na ako ng paningin. So, nalungkot yung babae, pero may kalakip din na sumibol ba yung panibagong pag-asa sa kanya. Dahil sabi niya, ngayon, hindi na makikita ng asawa ko ang patuloy na pagpangit ng aking balat. Kaya bumalik yung sigla niya. No? Bumalik yung sigla niya. Kasi sabi niya, hindi naman niya nakikita na pangit ng balat ko ngayon. No? Pero, naging masaya muli ang pagsasama niya. Pero natuklasan niya ang isang katotohanan na yung palang lalaki ay nagbubulag-bulagan lang. Hindi pala naman talaga totoong bulag. Ginawa lang niya yun upang maipadama niya sa kanyang asawang babae na hindi lang kita inibig dahil sa ganda mo. Walang kondisyon ng pagmamahal ko sa iyo. Sabi niya, ano man maging itsura, dapat ganito ang pagmamahal. Walang kondisyon. Lakas na pagin na. Dapat isip natin. Sana kung paano mo sa minahal nung makinis pa ang kutis niya, hindi pa malubot ang noo niya, hindi nagbabago yung pagmamahal. No, kaya ng Sister Eunice, matagpuan ko yan. Ay naku, ang ganda ng katawan niyan. Hindi yan mataba. Sexy yan. Ayaw mo sabihin yung salitang yun. Magandang hupog ng katawan. Katawang ginugusto ng ibang babae. Yung sana gano'n ang katawan ko. Sabi ng iba, maayos ang hupog. Dumating ang oras. Naging hindi na siya Coca-Cola body. Coke in can. No? Pero mahal na mahal ko pa rin yan. Dahil walang kondisyon yung pagmamahal. Dapat gano'n din kayo. Brother Ariel, Mr. Robilin, dapat walang kondisyon. Kung paano mo siya nagustuhan naman. Ano man ang sitwasyon, ano man ang pangyayari, nanatilihin yung pagmamahal niya. Unconditional. Okay? Hallelujah. Pangalawa, pag sinabing yung kagandahan ng nakatalagang pag-ibig, a covenant love has a high value. Meron mataas na pagpapahalaga. Okay? Handa mo pa rin siyang regaluhan, handa mo pa rin siyang gastusan, sa abot ng iyong makakaya, handa mo pa rin siyang pahalagahan. Okay? Kahit na anong panahon, hindi nung panahon lang na nanliligaw, nagpapasimula, may pabulabulak ka pa, may pa-chocolate ka pa. Tapos ngayon, uuwi ka, kahit burger, wala kang dala. Pabulabulak lang ka pa, ngayon, dala mong talbos. Ayan ang talbos ng kamote. Ayan, ayan, sasabihin. Tapos kung naman, nakakita ka ng magandang ulo, makakita ito sa kanya. O kung nakakita ka ng babae sa kanya, hindi mo ba? Para sa kanya. Ngayon, bahala ka mag-plancha ng damit mo. Tama ka mo. Nawawala pa yung value, yung pagmamahal. Hindi dapat mangyari ang gano'n. Hallelujah, bahala ka kung butas-butas na yung brick mo. Hindi kita bibilan ng brick. No, hindi dapat mangyayari ang gano'n. Dahil ang nakatalagang pag-ibig, may halaga, mga kapatid. May halaga. Binibigyan ng halaga. Ito ba pangatlo? A covenant love is faithful until the end. May katapatan, hindi nagbabago. Sabi nga, lagi natin niya papakinggan, ang pagiging mag-asawa ay till death do us part. Manatiling tapat hanggang sa huling panahon na nakatakda sa inyo. Amen? Hallelujah. Huwag magbabago, manatiling tapat.
Hallelujah. Yung asawa, yung pagiging asawa, lalakipan niyo ng katampatan, walang dapat mababawas. Dahil hindi maganda kapag unti-unting nababawasan. O imagine niyo, yung asawa. Ginamit ko nito sa ating couples fellowship. Imagine niyo, sa-wa. No? Pag inalis mo yung letter A sa unahan, ang matitira na lang doon ay sawa. Sawa na. Sawa. No? Pag inalis mo pa yung letter S, bawasan mo ulit ng letter S. Ang matitira na lang ay awa. Awa na lang. No? Kaya sila nagsasama, awa na lang. Hindi dapat mangyari yan. Ay kung alisin mo pa yung letter A uli, ang matitira na lang ay wa. Walang kabuhay-buhay na pagsasama. Walang buhay na pagiging mag-asawa. Ay kung alisin mo pa yung W, matira na lang ay A. Eric lang mo na Eric. Ay ano nga buhay na rin? Ano? No? Kaya hindi dapat mawala. Hindi dapat mabawasan yung katapatan na natitigil bilang mag-asawa. And hallelujah. Kaya tama ang inyong pagpapasya ngayong gabi na kayo ay panagwain ang inyong pagiging mag-asawa. Then, ang sumpaan sa isa't isa ay inyong pinariwain. And then, hallelujah. At dadako tayo ngayon sa muling pagpapahayag ng inyong pag-ibig sa isa't isa bago namin kayo. Amen. Hallelujah. Handa ka ba, Brother Ariel, na muling magpahayag ng iyong pagtatalaga kay Sister Robin? Ikaw, Sister Robin, handa ka ba? Praise God! Okay, hallelujah. May nakahanda ba kayong sasabihin sa isa't isa? Okay, sige. Gusto ko kayong tulungan sa mas matibay na pagtatalaga. Tumayo. Pwede ba kayong tumayo? Pwede kayo mag-asawa na. Praise God. Huwag ko na isang microphone. Para maganda yung pag-renew talaga. Mani-renew talaga yung ba? Sound. Okay, hallelujah. Unahin natin si Brother Ariel. Amen. Wait lang. Meron akong nakahanda rito na bag. Pwede mo ang kinin na dito naman ay napakaganda talaga. Hindi lang basta salita ng kundi pang kung kaya mong basahin, malaki naman ang letra. Basahin. Para kay Sister Robin. Basahin mo na nakaharap sa kanya. Nakaharap mo sa kanya. Hello po. Okay, i-dapat mo na. Sa loob ng 10 taon, ikaw ang aking tuwang kaibigan at biya ng puso. Sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, muli kong pinangatang ang aking pag-ibig sa iyo. Ako'y nanatili kapag-alaga at may inig sa iyo. Sa hirap man o ginhawa, sa lungkot o ligaya, mahal na mahal kita. Ngayon, bukas at Nakinig namin yan, ay nakasulat yan, at yung binasa, napakalaga naman sa iyo. Naiyak si Talodin sa napakinggan niyang panata. Naiyak. Sige, pakinggan naman natin si Talodin. Sige, pakipasa mo sa kanya yung record. Meron din akong nakahanda rito. Sa isang dekada ng pag-ibig, pagtitiis at pagtutulungan, ang ating pinagdaanan sa harap ng Diyos. Hindi ko sinasabi, ikaw ang mahal ko. Ako'y mananatiling na pagmamahal at kasama mo sa harap ng Panginoon. Ikaw pa rin ang bibiliin ko ng paulit-ulit.
nga ako eh. Kaya talaga may tutulog ang buhay. Ang boss na ito eh. So, hallelujah, wala man kayong naihandang regalo sa isa't isa, o bagong singsing, kwintas, kung ano pa mang bagay, pero ibigay ninyo sa isa't isa ang inyong puso na may bagong alab, may bagong sigla, amen, may katapatan sa isa't isa. Ito ang isang napakagandang regalo nyo sa isa't isa ngayong araw na ito na kayo ay muling nagtalaga ng inyong panata sa isa't isa. Amen, hallelujah. Okay, nice kong manalangin tayo mga kapatid, kahit nandiyan kayo sa upuan nyo, unat nyo. O dakilang Diyos, ang mabanal sa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kadakilan at kabutihan, katapatan, tulong na ipinaranas, Panginoon, sa mag-asawang ito, Panginoon. Sa 10 taon ng kanilang pong pagsasama, Panginoon, bilang mag-asawa o Diyos, sila iyong pinagtibay, sila iyong iningatan, Panginoon. O Diyos, may mga pagsubok man na pinagdaanan, sila pinatawid mo, Panginoon. Lord, salamat na ikaw ang gumabay sa kanila hanggang nakarating sila sa lugar nito at sa pagkakataon ito upang muling sariwain ang panata ng pag-ibig nila sa isa't isa. Dalangin po namin, kasama ko po ang buong kongregasyon ngayon pong gabi, na sila'y patuloy mong gabayan sa kanilang buhay mag-asawa, Panginoon. Na sila'y iyong ingatan, Panginoon. Sa anumang mga tukso ng buhay, Panginoon, ilayo mo si Robin, ilayo mo si Brother Rayel. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng katapatan sa isa't isa. O Diyos, mabuklod po sila ng tunay na pagmamahalan na may pagkakasundo, pagkakaisa sa anumang sitwasyon ng buhay na pwede nilang maranasan, Panginoon. Lord, pagpalain mo sila, O Diyos, hallelujah. At ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay, Panginoon. O Diyos, ang pagtatalaga nila sa isa't isa, higit na pagtatalaga sa iyo ang ipadama nila, Panginoon. Ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Muli po sa pagkakataon ito, Diyos, ginagamit ko po ang pangalan mo at biyaya mo upang pagpalain ang mag-asawang ito, Panginoon. Na sila po iyo pong patuloy na i-bless ang buhay, Panginoon. Patitibayin lalo ang relasyon, O Diyos. Hallelujah. At sila'y pakikitaan mo ng pagpapala na inihahanda mo para sa kanila. Gawin mong masaya. Lubos na masaya ang pagsasama ng mag-asawang ito, Panginoon, sa marami pang mga taon na ibibigay mo sa kanila bilang mag-asawa dakilang Diyos. Pagpalain mo si Robin, ingatan niya ang kanyang pagiging asawang babae. Matuto siyang magtiwala ng lubos sa kanyang asawa. Pagpalain mo si Brother Ariel sa kanyang pagiging asawang lalaki. Maipadama niya ang buong katapatan niya sa kanyang asawa. Ingatan mo sila, Panginoon, mapura ng kapangyarihan ng kabanalan mo ang kanilang pagsasama. Ito po aming hiling sa mag-asawang ito. In Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, congratulations, Brother Ariel at Sister Robin sa panibagong yugto ng inyong pagiging mag-asawa. Amen. Hallelujah. Ang dalangin ko ay ang 10 taon ng pagsisikap, katapatan na inyong naranasan ay sa pagpapatuloy pa ng inyong pagiging mag-asawa. Ito'y magliwanag na maging tanglaw hindi lang sa inyo, kundi sa buhay pa ng maraming may asawa na nakatingin sa inyo. Maging mabuti kayong iwaran sa mga taong may pamilya, may asawa. Magpakita kayo ng mabuting buhay. Magpakita kayo ng mabuting pagsasama sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao, lalo na sa harapan ng inyong mga anak. Magpakita kayo ng maayos na pagsasama. Kaya dalangin ko ang marami pang dekada ng pagsasama ninyo. Nagpalain kayo ng Panginoon. Hallelujah. Pwede ba kaming makakita ng matamis na halik muli ngayong gabi? Hallelujah! Sige! Ito hindi na ito mahihiyak. Hindi na ito mahihiyak. Sige. Bigyan natin ng pagkakataon na sa pamagitan ng halik. Sister Okay, 1. Mamaya, di ba kinabilang? Wait lang. 1, 2,
muli ng Diyos, hallelujah, at pinagtibay nila ang kanilang pagiging mag-asawa muli, panibagong sigla, sa panibagong mundo ng kanilang pagiging mag-asawa. Kasama kayo sa aming prayer, ang church na narito ay nananalangin para sa inyo. Okay?